Pelikulang Playtime ni Sian Lim, pinatatanggal na sa mga sinihan. Kim Chu, sinisisi? Dominic Roque, nililigawan na nga ba si Catherine Bernardo? Alden Richards, paano ka na? Nadine Lustre, tinanggihan ang role sa True Beauty, the Philippine adaptation. Don Bell, napipisil ipalit kay Nadine? Kim Chu, na nag-enjoy sa San Juan kahit wala si Paolo Avellino? Ready na ba kayo? Tara, usap ulit tayo. 3, 2, 1. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Totoo nga daw ang bali-balitang certified flop ang pelikulang Playtime at hindi nga di umano ito kumita dahil madami na nga daw na mga sinehan ang pinull out na ang nasabing pelikula na pinagbibidahan ni Sian Lim, Sanya Lopez, Colleen Garcia at Faye Lorenzo. Matatandaang mall show pa lang ay mahuhulaan na ang nakahihinat na ng nasabing pelikula bago pa man ito mag-showing dahil nga mall show pa nga lang ng mga bida sa pelikula ay nilalangaw na. Ngunit may mga bali-balita ding sinisisi di umano ni Sian Lim ang failure ng kanyang movie kay Kim Chu. Sinasabing kung hindi daw di umano nagdeklara ng boycott ang mga fans ni Kim ay kikita naman daw sana ang nasabing pelikula. Madami nga mga naimbyenang fans ang nagsabi na hindi niya dapat sisihin si Kim dahil nananahimik lang daw naman si Kim at siya itong salita ng salita at dinadamay si Kim para matunog ang kanyang pelikula. Siguro ay naisip niya noon ang kasabihan na bad publicity is still publicity pero hindi nga ito nag-work sa kanyang pelikula. Talagang sineryoso at nagalit ang mga fans ni Kim sa walang humpay na pagdawit sa pangalan ni Kim, maipromote lang ang pelikula nilang Playtime. Sumunod na balita, madami nga ang nagtatanong at nagku-curious na sa relasyon ngayon ni Dominic Roque kay Catherine Bernardo. Madami ang nakakapansin ng palagi ang pagsasama ng dalawang artistang ito at nakita nga natin ang mga pictures nila na nakakalat ngayon sa social media. May mga bali-balitang nanliligaw na din daw si Dominic Roque kay Catherine at hindi na lang basta magkaibigan ngayon ang dalawa. Kung totoo man ito, paano na kaya si Alden Richards? Diba at maugong din ang usap-usapan na nanliligaw din ang binata sa nasabing dalaga? Si Dominic Roque naman ay kakahiwalay lang sa kanyang dating girlfriend na si Bea Alonso na napapabalitaang may bago na ding boyfriend? Kung ako ang tatanungin, single naman si Dominic Roque at Catherine Bernardo at matagal-tagal na nga din silang magkaibigan. Kaya hindi rin nakakapagtaka kung magugustuhan nila ang isa't isa. Kung si Alden naman ang napupusuan ngayon ni Catherine ay okay din naman dahil single naman ang binata at bagay din naman sila. Isa pang nagbabagang balita, how true na tinanggihan na nga daw officially ni Nadine Lustre ang napapabalita ang lead role na balak ialok sa kanya ng ABS-CBN at ito nga ay ang Philippine adaptation ng K-drama na True Beauty. Naging maugo nga ang usap-usapan na pipirma nga si Nadine Lustre ng kontrata muli sa ABS-CBN at isa nga sa mga comeback project niya ang teleserye na pagbibidahan niya daw sana. Ito ay ang K-drama ng True Beauty na orihinal na pinagbidahan ni Cha Eun-woo at Moon Ga-young. Madami nga ang nag-express ng kanilang excitement dahil sa balitang mananatiling kapamilya si Nadine Lustre pagkatapos nga ng maugong din na espekulasyon na siya ay lilipat na sa GMA. Pero pagkatapos lang ng ilang araw na pag-uusap patungkol sa nasabing proyekto at contract signing, naiulat agad na tumanggi na nga dito si Nadine Lustre. Tumanggi siya na gawin ang lead role na ino-offer sa kanya sa seryeng True Beauty. Wala namang naiulat ba hanggang sa ngayon kung siya ba ay mananatiling kapamilya o tuluyan na ba siyang maglilipat bakod at magiging opisyal na kapuso na.
Samantala, kasunod nga sa ulat na tinanggihan ni Nadine Lustre ang lead role sa seryeng True Beauty, ay ang maingay namang pagbabalita na ang tambalang Don Bell daw ang napipisil ngayong gumanap sa Philippine adaptation ng nasabing serye. Agad namang nagpahiwatig ang Don Bell fans na sila ay susuporta at excited sila patungkol dito. Hindi din biro ang laki ng fanbase ng dalawang ito ha, at sino ba namang makakalimot din sa naging success ng kanilang kakatapos lang din na teleserye na Can't Buy Me Love. Talagang naipamalas na din ng dalawang ito ang kanilang galing sa larangan ng pag-acting at iba din ang kilig na hatid naman ng tambalan nila. Naniniwala akong papatok at magiging success din itong Philippine adaptation na ito, katulad ng What's Wrong with Secretary Kim ng Kim Pao, dahil Don Bell nga ang gaganap. At alam naman natin na ang Don Bell ay isa sa pinakamalaking love team ngayon ng henerasyon. Kayo ba mga ka-trenders, excited din ba kayo dito? Comment down below your thoughts para mapag-usapan na natin yan. Ang huling update naman natin para sa video na ito ay patungkol pa din sa ating chinita princess na si Kim Chiu. Kitang-kita nga ang pag-enjoy ng nasabing aktres sa kanyang pag-attend sa Wata Wata Basaan Festival sa San Juan. Ito nga ang nasabi niya sa kanyang IG story. Thank you San Juan sa mainit na pagtanggap. Sing-init ng tirik ang araw. Ready pa naman ako mabasa. Happy Basaan Festival sa lahat. Masaya din ako na naimbita nga si Kim Chiu dito sa festival na ito, pero hindi kompleto ang pakiramdam ko ngayon dahil mag-isa lamang siyang nag-perform sa nasabing Basaan Festival. Ganon din ba yung pakaramdam ninyo mga ka-trenders na pag nandyan si Kim Chiu ay ine-expect na natin na kasama niya na si Paolo Avellino. Grabe na talaga ang epekto ng Kim Pao, ano? Talagang tamang-tama ang bansag na Kim Pao fever or Kim Pao supremacy dahil lagi nga natin silang gustong magkasama at iba nga talaga ang kilig at ang kakulangan kapag nakikita natin sila magkasama at pag nakikita din natin sila na hindi magkasama. Ganito din ba yung feeling nyo mga ka-trenders? Pero wag daw tayong masyadong malungkot mga ka-trenders dahil di umano pupunta din daw si Paolo Avellino sa nasabing Basaan Festival maya-maya lamang. Kaya antay-antay lang tayo dahil mamaya for sure kikilagin na naman tayo dahil sa tambalang Kim Pao. And there you have it mga ka-trenders. Dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. See you on my next one. Paalam!